Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat ng ating panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Naway linisin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating intensyon sa aking pagbabahaging ito at maging ang inyong pakikinig sa pagkakataong pong ito, at ako'y humihingi ng kaalaman. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naway pagaanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aking pagbabahagi nito upang maparating ko ng maayos ang aking iniintensyong salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito'y mapalaganap at lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kakilala, kapitbahay at iba pa. So sa kaganapan po, alhamdulillah, nais ko pong ibahagi ang mga ilan sa mga kaganapan sa ating mga kapaligiran. Umpisan ko po sa buwan ng Ramadan na ito'y ginawa nating tinatawag na sasamba o pagbabahagi ng ating aksyon sa buwan ng Ramadan, kung saan naganap ang tinatawag na pag-aayuno ng mga Muslim. So alhamdulillah, ang pag-aayuno po ito ay ginawa ng lahat ng mga propeta ng Panginoon Diyos na sa kadahilanan ito po'y pag-uutos ng dakilang Diyos na Allah Subhanahu wa Ta'ala na tagapaglikha po. So at sa buwan din ng Ramadan, naganap po ang sinasabi na pag-atake ng mga Israelita, mga taga-Israel sa Palestine. So kung saan sa kasalukuyang pag-aayuno ng mga Muslim ay nilusob na mga Israelita ang mga Muslim sa loob mismo ng masjid. So yun po yung ilan sa mga kaganapan na hanggang sa panahon po ngayon ay tunay na nagkakaroon ng mga paglalabanan. So alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang aking topic na ibig iparating ay aking binigyan ng titulo na ang buhay natin ay hiram lamang. So ilan sa ating nais ibahagi po. So bismillah, ito yung mga natawag na mga winika ng ating sugo si Prophet Muhammad SAW, kung saan sinasabi yung samantalahin o take the opportunity ang itong mga bagay na 5 bago pa dumating o sumapit ang 5 bagay pa. So una po dito na sinasabi ng Propeta Muhammad SAW ay ang iyong pagkabata bago dumating ang iyong pagtanda. So take the opportunity po, bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating kung saan ay nasa tinatawag na pagkabata tayo, dahil dito po sa pagpapaliwanag natin dito ay kapag po umabot yung mga tinatawag na pagtanda, kung saan hindi na po tayo tinatanggap sa ating nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na overage, no? So kaya kailangan yung edad na pagkabata po natin ay binibigyan natin ito ng kahalagahan at talagang sinasamantala natin o take the opportunity po yung tinatawag na pagkabata natin. So pangalawa po na sinasabi rin na kailangan nating samantalahin o take the opportunity ay ang pagiging malusog natin sa ating kalusugan bago pa dumating ang tinatawag na pagkakasakit, ayan, o karamdaman. So alam natin na ang katawan natin ay mahina dahil unang-una talagang prone tayo sa mga lahat ng bagay. Tunay na ang ating katawang panlupa ay mayroong mga limitasyon at kung saan nga sa pagkakataon na tayo'y malusog po, kaya kailangan nating pahalagahan, bigyan ng tinatawag na sapat na pagpapahalaga. So kailangan nating tinatawag na kumain ng mga malusog na pagkain upang tayo malusog, upang magawa natin ang pagsamba naman sa naglikha sa atin po. So dahil sa pagkakaroon natin ng magandang kalusugan at sapat na kaisipan, kung saan ay masasamba po natin ng lubusan ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakagawa tayo ng tinatawag na mga
kawang gawa sa pamamagitan ng ating malusog na pangangatawan. So, take the opportunity po o samantalahin natin ang ating kasalukuyang kalusugan, mabuting kalusugan, bago po dumating ang tinatawag na pagkakaroon ng karamdaman ng ating katawan. So, ito po ay pangalawa sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nais na ating ibahagi po sa pagkakataong ito. Ang pangatlo po ay ang pagiging tinatawag na sagana o mayaman bago pa dumating ang tinatawag na paghihirap. So, take the opportunity po na meron tayong mga resources na kung saan sinasabi na ito yung yaman, na kung saan sa Islam po ay nagkakaroon ng katuruan, tinuturuan tayo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na ibahagi natin, linisin natin yung ating mga kinikita sa pagtulong sa ating mga kapwa. So, may mga pinili na at biniyayaan ng Panginoon Diyos na kung saan binibigyan sila ng kayamanan, na kung saan dapat pong talagang bigyan natin ng katarungan naman na ibalik natin yung tinatawag na karapatan ng Panginoon Diyos, na kung saan inuutos niya yung pagtulong naman sa mga kapwa natin mahihirap po. So, pangatlong pinapahalaga ng mga Muslim na dapat ay ang pagiging mayaman bago pa dumating ang tinatawag na paghihirap, dahil pag nawala po tayo ng resources o tinatawag na yaman, sabihin magiging limitado po yung limitasyon natin sa pagtulong naman sa mga tinatawag na mahihirap. So, ang pang-apat ay ang tinatawag na ang kaluwagan at ang bago pa dumating yung pagiging abala po. So, sa Islam, tinuturuan tayo na habang tayo ay may mga panahon na tayo ay walang masyadong ginagawa, alalahanin natin ang Panginoon Diyos. Mag-decree tayo yung pag-aalala sa pagpupuri at pagdadakila sa pangalan ng tagapaglikha na Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagbabanggit ng Bismillah, Subhanallah, luwalhati sa Panginoon Diyos, Allahu Akbar, paghingi ng kapatawaran, Astagfirullah. So, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po yung mga ilan sa mga ipinapayo po natin na sa mga mayroong maluluwag na panahon, alalahanin po natin, purihin po natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha, nagbibiyaya po sa atin bago pa dumating ang tinatawag na mga panahon na talagang magiging abala na po tayo. So, ito po yung pang-apat. At yung panglima nga po, ito po yun, ang higit nating tinatawag na pagpapaalala sa lahat ay ang tinatawag na binibigyan natin ng oportunidad na habang tayo'y buhay pa, bago pa dumating ang kamatayan. So, napapanahon po, nakikita natin sa iba't ibang mga bahagi ng tinatawag na kalupaan, napakadali sa social media, no? So, nakikita natin na maraming namamatay, bata, matanda, at iba pa. So, mayroong namamatay sa labanan, sa kaguluhan o sa mga giyera, katulad sa part ng Palestine. At maliban pa doon, yung tinatawag na nagaganap na mga tinatawag na mga namamatay naman sa sakit na COVID. So, dito po sa panglima, sinasabi na pahalagahan natin, take the opportunity, samantalahin natin ang tinatawag na pagiging buhay natin bago pa dumating o dat na tayo ng kamatayan. So, sa kaganapan din po sa ating mga kasamahan sa mahal sa buhay. So, nais ko pong i-share. Ayan. So, kaya nais nating ituro yun, no? May exit, no? At sa exit na yan, ang ibig sabihin po niya na tinatawag na paglisan na, yung pagkamatay. So, representing po yan ng kamatayan. So, tayo sa Islam, tinuturuan tayo na meron tayong tinatawag na password sa tinatawag na exit door na yan. Sabi na, ang tinatawag na pagpasok natin sa Islam, yung meron tinatawag tayong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayan, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ayan po, nababasa po natin. Ito po ang ating susi sa lahat ng ating tinatawag na ginagawa. So, ini-intention po natin na lahat ng ating ginagawa, ito ay para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa tayo dat na ng kamatayan. So, at
nais nating ipaunawa po na tayo mga Muslim, pinapaghandaan po natin ang pagbabalik na ito sa ating dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sinasabi nga po yung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kung saan nababanggit po yan pagka mayroong mga namamatay, Muslim man o hindi Muslim. Ito po tinatawag na panalangin na kung saan sinasabing katotohanan, tayo ay nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa Kanya tunay tayo ay babalik. So sa katuruan sa mga Pilipino, so nagmula tayo sa Diyos, sa alikabok, at sinasabi nga na doon tayo nagmula at doon din tayo babalik. So sa Kanya rin tayo babalik. So akma-akma po ang tinatawag na panalangin ng mga Muslim na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagabi lamang po, ito'y personal nating naranasan. Tayo'y nasa sa bahay ng ating isang tagapagturo na kung saan ang kanyang ina po ay yumao o namatay. So binanggit po namin yung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So ito po yung isa sa mga patunay dito sa panglimang nakasulat kung saan nababanggit po yung kailangan natin pahalagahan ang ating buhay habang tayo nabubuhay pa bago dumating yung kamatayan. Kung saan panatilihin po natin na tayo talagang sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo nagdarasal sa lahat ng pagkakataon ay ginagampan natin yung tinatawag na pagsamba natin sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil once na po kinuha niya yung tinatawag na kaluluwa natin, so yun na po yung tinatawag na hudyat, na kung saan napuputol na po yung mga ilan sa mga magiging gawain natin na kung saan nagkakaroon tayo ng reward sa ating mga listahan. So kaya naman po ako rin personally nais ko itong i-share din. Dahil po ako dito sa Jeddah, ako nasa dito sa Kingdom of Saudi Arabia, bilang tinatawag na balik Islam po, ako nag-Muslim, kung saan ay isa sa mga katuruan po na sinasabi na hindi tayo tinuturuan na umayon sa mga katuruan sa mga ibang pananampalataya po. So kung saan kapag ang isang namatay ay siya po yumao, iniiwasan po natin yung tinatawag na tayo'y maimbalsamo, dahil kung bakit po isang mga kadahilanan dito yung sa katuruan sa ilang po yung nararamdaman ng buhay ay nararamdaman din ng tinatawag na yumao. So bagamat hindi na huminga, ito po'y katuruan sa Islam na hindi pwedeng saktan ang tinatawag na katawan ng namatay. So kaya naman ako personally, ito po nais kong i-announce at ipaalam din sa aking mga kamag-anakan, sa aking mga kakilala. Ako po ay gumawa ng tinatawag na legal paper kung saan ito'y will of last will, na kung saan ito'y pirmado ng Consulate of Jeddah. Ayan, by so nakaseal po siya. Ito po na tinatawag na documents na katunayan na ako'y pumirma sa tinatawag na last will of testament, na kung sakaling may mangyayari po sa atin ay hindi ako imbalsamuhin at hindi ako ipapasok sa kabaong at hindi ako ibuburol. Ayan, so ito po'y tinatawag na patunay na may karapatan ang mga kapatirang Muslim sa aking katawan, na kung saan isagawa ang katuruan ng Islam sa aking katawan mismo. So ito'y ilang lamang po sa mga ilan sa nais nating iparating sa ating mahal sa buhay, sa mga ating makakilala. So in public, nais kong inonso na ako po ay pumirma ng last will of testament, na ito'y silyado at pirmado ng abogado dito sa Kingdom of Saudi Arabia in Jeddah. Ayan. So kaya nais nating i-highlight pa rin ang tinatawag na panglimang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panglimang bagay na dapat nating samantalahin o take the opportunity, yung tinatawag na buhay natin bago pa dumating ang kamatayan. So sa kaganapan pa rin po, sinasabi ko nga na kagabi lamang ay isa sa aking tagapagturo, ang kanyang ina ay yumao, namatay. Kaya naman nais nating iparating na kailangan meron tayong dokumento po na sapat o valid, na ito'y recognized ng tinatawag na mga otoridad
para naman na hindi mahirapan yung ating mga kapatiran sa Islam na isagawa yung tinatawag na rights ng pagiging Muslim ng isang taong na yumao. At maliban pa po doon, isa sa ating tinatawag na hinahangaan at isang kapagturo rin po na si Sheikh Abu Hudayfa na ating personal na kakilala at personal na kasama, personal na tinatawag na naging kapatid, naging kaibigan, naging mentor, naging tutor. Si Sheikh Abu Hudayfa po yung personally natin na tumulong sa atin. Alhamdulillah, siya po ay yumao sa araw ding ito. So kagabi ay yumao yung aking tinatawag na yung nanay ng aking kaibigan, na aking isang teacher din, at nung kinaumagahan o tanghali na ay nabalitaan ko yung pagyao naman ni Sheikh Abu Hudayfa, na kung saan nais kong ibigay ang tribute na ito sa kanya dahil tunay ako'y nagpapatotoo na siya'y nagbigay ng tinatawag na kagandahang pag-uugali ng isang Muslim. Personal kong sinasabi ito dahil nakasama ko siya sa isang bahay, nakasama ko sa isang eskwelahan, at nakasama ko sa isa sa mga programa kung saan naging namin siya nag-encourage, na nagturo ng kaalaman. Kaya isa po ito sa mga tinatawag na reward na hindi napuputol kahit na namatay na siya. Once yung kanyang kaalaman na ibinigay sa akin, kahit na ito'y bahagi lamang, na in-encourage niya ako na magbahagi rin ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang reward na nakukuha ko po ay patuloy pa rin sa kanya ito, kahit siya yumao na po. So, ilan po sa mga tinatawag na mga benepisyo ng mga Muslim. So, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunay, katotohanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay nagmula at sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo rin ay babalik. So, at ito po yung ilan sa ating mga nais iparating. At ilan pa po dito yung ating nais basahin na mula naman sa Banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, chapter 3, verse 133, at magmadali at maging maagap kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala po. So, ito po yung nakasulat sa Banal na Quran, na tayo, sa pagkakataon na tayo may kasapatan pa na lakas, kasapatan na kaisipan, magmadali po tayo na maghingi ng tinatawag na paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kakasala. So, dahil tunay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ay mapagpatawad. Hingin po natin ang kanyang kapatawaran. Lalo sa panahon ngayon, nakikita natin ang mga maraming senyales po na kailangan tayo maging sensitibo. Hindi na natin pwedeng palampasin yung mga pagkakataon na nakita na natin yung mga namamatay sa kapaligiran natin. Tunay, ito'y tanda na ng tinatawag na kapangyarihan ng Panginoon Diyos, na tunay na ang buhay po natin ay hiniram lang po natin yan. At hiram po lang natin yan, at yan po ay ibabalik din natin. So, sa pagbabalik natin sa Kanya, kailangan meron tayong tinatawag na mga good deeds o mga kabutihan, na kung saan ito'y naging baon natin dito sa naging pagsubok natin sa buhay natin ito po. So, ako po ang inyong lingkod, si Brother Walid, o Insan Walid, na tinatawag na nananalangin na inshallah ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kakilala, mga tinatawag na kaibigan, mga katrabaho, mga kababayan, na kami po mga Muslim na tunay na kami sumuko at aming sinisikap na magampanan ang aming responsibilidad sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa po sa aming pinipilit at tinatawag na nais iparating sa inyo ang mga salita ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil po ito banal na mga salita na subhanallah. Ang kahulugan po ng mga nakasulat sa Banal na Quran ay tunay na ito'y hindi masusukat ng mga tao, na
tanging Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang po ang nababatid ng lubos ang tinatawag na mga kahiwagahan ng mga salitang ito. At muli po, ako po ang inyong lingkod, si Brother Walid, ay humihingi ng kapatawaran sa mga tinatawag na mga intensyon na maaring gumugulo sa ating isipan o nagbibigay ng kalituhan. So ako pa humihingi ng kapatawaran sa inyo kung meron ako mga sabing mga salita na hindi nyo nagustuhan. At inshallah po ay ituwid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga puso't isipan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maraming salamat.